Hi guys, for today's video, i-unbox natin and i-review itong napaka-affordable na gamepad from 8-bit do. Xbox style siya pero actually para siya sa Windows and Android. So i-unbox na natin guys. So ayan, may manual. Ayan, wala na ibang laman, yun lang. Bali may dalawang variant. Merong green kagaya nito. Ayan, USB. Wired siya. Yung isang variant, ayan, ah kulay ube. Purple. Ayan. So, eto siya guys. Ayan siya. Wala siyang extra button sa ilalim kasi ang meron nun yung Pro. Ayan. Ang ganda naman. Ang kinis. Ayan. Tsaka ganda ng color niya. Parang pambata. Ayan. Meron siyang extra button. Ayan o. Turo ko sa inyo kung ano yan mamaya. Ito yung parang Xbox eh. Xbox button. Windows button. Ganyan. Ayan. Ang lutong niya. So, saksak natin sa PC para matest. So, eto guys. Ayan Witcher 3 naman. Testing natin dito yung joystick. Yung right. Yung pang camera. Ayan. So, medyo may konting ano siya. Dead zone. Ayan o. Tingnan nyo. Hindi gumagalaw. Kahit igalaw ko na to. Ayan o. Kailangan isagad mo siya ng konti. Ayan. Para kumanan siya. Tumaas. Ayan guys. Pero sabi sa manual, pagka pinagsabay mong pindutin yung plus and minus and i-hold mo siya ng mga ilang seconds hanggang maramdaman mo yung dalawang vibration. Ayan. Nakakabawa siya ng dead zone. Pero pwedeng magkaroon ng delay. Depende sa games, ano. So, ayan, trinayin natin. Ayun, medyo mas sensitive siya. Ayan, nabawasan ng konti yung dead zone. Ramdam mo yung difference, pero konti lang. Ayan o. And wala naman ako nakikitang delay. Tapos eto nga pala guys, yung sinasabi ko kanina, yan start button. Pang turbo yan. Ang gagawin mo dyan, hold ka ng key na gusto mong gawing turbo. Like eto, yung X, yung suntok ni Geralt yan. Yan. Gagawin natin siyang turbo. Yan, diin na natin yan. Yan, once na blinking na yan, naka-turbo na siya. Ayan, hindi mo na siya kailangan pindutin repeatedly. I-hold mo na lang, susuntok si Geralt. Ayan, kapag i-off mo naman, hold mo lang din yung X or yung button na gusto mong tanggalin yung turbo mode. Tapos hold mo uli yung start button. Yan, hanggang mawala yung blinking na light indicator. So, ganun lang siya guys, di ba? At least may extra feature siya. Magagamit mo yan sa Super Mario eh. Yung pag nalulunod ka sa tubig, yung kailangan pindutin yung A or yung jump ng mabilisan. Nga pala guys, meron din pala siyang software, firmware update. Ayan guys, napapansin nyo. Ang hirap mag-focus na ito. Wait. Ayan, version 1.09 na siya, no?
Pero, nung una kong gamit sa kanya, version 1.07 siya. In-update ko na lang. Ayan, bali download mo lang din yan sa sa website ng 8-bit do. So maganda rin na may ganyan, no? In case na may bagong game, tapos medyo may issue sa controls, magagawa ng paraan. So anong final thoughts natin dito sa gamepad na to? Actually, okay siya. Nga pala, hindi pa natin nababanggit yung price. Ang price niya pala is around 900 pesos lang. So, sa ganong price point, wala na rin ako masyadong complain. Masarap siyang pindutin. Ayan, malutong yung mga buttons. Yung gamepad niya, nakita nyo naman, nagamit ko siya sa Street Fighter. Nakakapag-Hadouken ako. Nakapag-super pa nga ako. Nakakagawa ako, nakakapag-execute ako ng mga combos. So, okay na rin siya. Yan, 900 or 950, 850. Basta, naglalaro yung price niya sa ganun eh. Ang sarap niya hawakan. Medyo, yung texture niya dito is medyo magaspang. Parang sakto sa pang-grip. Ayan. Yung ergonomics niya, okay. Katulad ng sa Xbox talaga. Medyo premium yung feel niya eh, sa price niya. Pulido yung pagkakagawa. Hindi kagaya ng mga Class A na controller. Pati yung triggers niya, okay din pindutin. Pati yung LB and RB niya, malutong din. Ayan, so, recommended siya. Napaka-affordable. So, kung gusto nyong bilhin to, ilalagay ko yung Shopee link sa description. So, dito ko natatapusin yung review ko. Thank you for watching and see you on my next video. Nga pala, ito yung violet. Ay, purple. Ayan o. Diba? Mas nostalgic to eh. Oh. Para siyang yung kakulay ng SNES. May SNES na ganito yung kulay ng gamepad. So, ayun. Thanks for watching.